Plusin ko yung mga ulo nyo para kay si Kara. Diba? Kara is different. Aso ko yun. Amen? Pag dumarating ako, you know what? Excited din ako makita ko yung aso ko. Why? It's because akong bumili doon. This time, malaki yung pagkakaiba. Why? It's because, listen, hindi kayo aso, tao kayo. Diba? But please, hindi nyo kailangan hintayin sa akin na uploadin ko yung buhok nyo. We are not like that. Even this, you know what, the moment na tumayo ako sa inyong harapan, nagsimula akong magsalita sa inyong harapan, this is the concern for everyone. And this is my concern. Tama po ba? And this is His concern na dinadala sa ating kalagitnaan. Huwag mo nang isarado yung iyong tenga. Ang iyong mga mata na kailangan makita mo palagi, you know what? No? Because as I said, yung connection natin o yung connectivity natin hindi dapat lang superficial o panglabas. To be honest with you, hindi every Sunday pwede ko kayo mabate. Diba? Hindi rin every Sunday pwede rin na makausap ko kayo, maupuan ko kayo. Tama ba? I mean to say, ibig sabihin, makausap ko kayo. Mabibilis ang isip niyo. Diba? I thank God na natututo kayo. No? Amen. Why? It's because look at, no, it's because ang totoo, hindi naman talaga pwede o posible na every Sunday, you know what, kung meron kayong gustong sabihin sa akin, yes, if I have time and kung tingin nyo, wala akong ginagawa, nakaupo lang ako, nagre-rest lang ako, then lumapit na kayo immediately. Huwag nyo nang hintayin na ako, i-call ko yung attention nyo, o ikaw Rene, o ikaw Joe, o ikaw Michael, o ikaw Gabriel. Example. Amen? Amen. Diba? I thank God na wala doon si Lucifer. Amen. So, are you learning? Are you receiving these things? Amen. That's why makikita mo, no, kung gaano ang mga tao, no, kamanhid. Amen. Diba? I hope and pray na hindi kayo yun. Hello? No, remember? If you remember this, verse 11, no, right after nakatagpuin ng anghel ng Diyos o mga anghel ng Diyos, no, sila Mary Magdalene, in verse 11, anong sabi? Ngunit inakala ng mga apostol na kahibangan lamang ang kanilang sinabi, kaya hindi nila pinaniwalaan ng mga babae. Why? It's because right after na makausap ng mga kababaihang ito, yung dalawang mensahero ng Diyos, you know what? Immediately sila ay pumunta saan? Sa kinaroroonan ng mga apostol. Is that true? Para sabihin nila, you know what? Kung ano ang kanilang nakita. Kung ano ang kanilang nasaksihan. Hello. In verse 11, sabi rito, ngunit inaakala ng mga apostol na kahibangan lamang ang kanilang sinabi. Kaya hindi nila pinaniniwala ng mga babae. Hibang sila sa paningin ng mga apostol. Paano ka naging apostol? You know what? Tama po ba? Amen. And paano ka rin naging Kristiyano kung hindi mo kayang pangawakan at paniwalaan ang salita ng Diyos? At higit sa lahat, paano ka naging anak ng Diyos kung hindi mo alam kung paano panghawakan ang bawat pangako niya na binitawan sa iyo? Can you imagine these things?
Di ba? I hope and pray. You know what? Sa mga dinideclare natin, sa mga ipinapanalangin natin, hindi kahibangan ang tingin nyo sa akin. Oh, because I know sometimes, no, masyado kayo na, ano bang ginagawa ni pastor? Ano ba? Church pa ba to? You don't even know what is the church. Amen. Naunawaan niyo po ba sinasabi ko? Pag tinanong ko kayo, what is the church? Alam ko yung sasagot nyo. Ang simbahan, no, ito ang lugar na pinupuntahan ng mga tao. Para saan? Magpuri sa Diyos. Who told you? Yun ba yung sinasabi ng Biblia? No. Dahil ang church na sinasabi ng Biblia ay ang buhay ng bawat tao na nakipag-isa kay Kristo. That's why, I remember yesterday, isa sa sinabi ko sa kanila o sa mga nasa mentoring, no? Now, I hope and pray na makita natin yung sarili natin, no? Are you with me? We are the church, no? Sorry, the church, no? Inside the church of God. Amen. Anong ibig sabihin no? The church inside the church. Ibig sabihin, you know what? Now, yes, kino-consider natin na ang building na ito, this is a church. Okay? Given. No? It's because yun yung terminology ng mga tao. Now, ano dapat natin makita on this church? A church, no, inside the church. Ibig sabihin, hindi lamang tayo, no, yung mga tao na kung saan walang pakialam sa Diyos. But we are the true church of God. Inside this building. Amen. Are you sleeping? Hallelujah. So, now, let's continue. Where are we? Look at here on verse 21. What is that? Look at. Siya pa naman ang inaasahan namin magpapalaya sa Israel. Remember yung dalawa? Amen? Nakasama sa mentoring program ng Panginoong Jesucristo. Naglalakad sila. Tapos, walang kabog-abog. Sinabayan sila ng Panginoong Jesucristo. Diba? And then, tingnan nyo yung sabi o salita ng dalawa. Siya pa naman ang inaasahan namin magpapalaya sa Israel. Ibig sabihin, dito mo makikita ano ba talaga ang nasa kaisipan ng mga disipulo na kasama niya for 3.5 years. Ano ba talaga nasa isipan nyo? Amen? Doon mo makikita, bagamat kasama nila ang Panginoon Jesucristo, but still, hindi nila lubusang naunawaan kung ano ba talaga ang nasa isip at plano ng Diyos. Why? Diba? So, ibig sabihin pala, normal pala yun. Natural pala yun. Ibig ko sabihin, kahit na for how many years mo dinidisciple, can you imagine, si Jesus na yung nag-disciple sa kanila. But still, iba pa rin yung kanilang kaisipan. That's why we need to ask the Holy Spirit to fill our minds, to fill our hearts, to touch our lives, to redesign our minds. The moment na meron tayong koneksyon sa Santong Espiritu, you know what? Remember kung anong purpose ng Espiritu Santo kung bakit ito isinugo sa kanyang mga disipulo. Anong sabi? No? Isusugo ko sa inyo, diba, ang Espiritu Santo na siyang magtuturo sa inyo sa maraming bagay o sa lahat ng bagay.
That's why, be sure that we are not only connected to God's mandate, but we are most connected, or we are so connected, most especially, to the Spirit of God. Amen. Hallelujah. Nasusunod ba natin? Look at here, verse 44. Are you there? Sorry, 21. Okay. 36. Samantalang pinag-uusapan nila ito, si Jesus ay tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya sa kanila. Ngunit nagulat sila at natakot sapagkat akala nila ay multo ang nasa harapan nila. Amen. You know why? Now, I realize, once na hindi natin alam kung paano panghawakan ang bawat katotohanan at ang bawat pangako ng Diyos, you know what? Minumulto tayo ng anumang pagkatakot na meron tayo. Tama ba? Tama ba? Kasi hindi natupad yung expectation mo. Tama ba? Naintindihan niyo ba yung sinabi ko? No. Dahil sa hindi natin kayang panghawakan ang bawat pangako niya, you know what? Merong tila multo sa ating kaisipan. Tama? Na ang sinasabi, puro pagkatakot ang isinisigaw. Dahil hindi mo alam kung paano paghawakan yung pangako ng Diyos. That's why ang naririnig mo, tumataas na ang alin, ang bilihin, tumataas na ang krudo, tumataas na. Naku, paano ba to? Ano na ang buhay natin? Tama ba? Tila merong multo na sumisigaw sa iyong kaisipan. Why? Kasi hindi mo kayang panghawakan yung bawat salita ng Diyos. Yung bawat pangako ng Diyos sa buhay mo. I pray na mula ngayon matutunan natin panghawakan ang kanyang pangako, ang kanyang salita. Sa ating buhay, sa ating pagkatao, sa ating kalagitnaan, sa ating pamilya. Naranasan niyo na ba yung sinasabi ko? Naranasan niyo na yun? Sa tingin niyo? Yung, alam mo yun, tawag dito, like for example, nag-devotion ka on this morning, and then dun sa devotion mo, puro mga pangako ng Diyos yung tinanggap mo. Example. And then, now, pagdating nung bandang tanghali, meron ka na-experience na problema. Then, biglang na-test yung na-receive mo. Example. Paano mo ngayon yun, panghawakan yung bawat pangako na tinanggap mo, na binigay sa iyo ng Diyos? Can you imagine? Faithful ang Lord eh. Right. Why? It's because bago pa mangyari yon, binigyan ka niya na ng salita na dapat alam mo kung paano paniwalaan, alam mo kung paano tanggapin, alam mo kung paano, i-apply sa buhay mo. Higit sa lahat, alam mo kung paano ibaon ang gusto sa puso't isipan mo. Upang sa ganon, walang puwang ang anumang kasinungalingan ni Satanas. Dahil sa, masyado kang